at katawan, wala namang seryosong injury na tinamo ang biktima. Kasalukuyan nakareport na ang insidente sa QCPD Station 10. Inamin ng mga pulis na madalas ng ganitong insidente sa Timog kaya pinayuhan ng lahat na mag-ingat at huwag maglakad sa madidilim na parte ng naturang lugar. Igan? Pero okay na siya, si Renz, okay na siya? Okay naman po siya, sir. Okay, maraming salamat Jay Sabale. Kasi ano Ingat-ingat, hindi sa ayaw niyang bigay. Talaga yung alam mo yung, Impact, diba? Saka Yung momentum nakasakbit Nakasukbit sa balikat mo di ba? Tsaka Yung instinct mo mga talaga bigla mo nakamotor. ipitan yung hawak exactly. Reflex mo Diba? Wow, sana doon yung gamit mo. No? Nanakawang ka na, pwede ka pang talagang magrabe na aksidente dahil doon sa paghatak na lang Kaya dapat pag nakakita kayo ng mga nakamotorsiklo, medyo... Yakapin ka na. Aba, hindi na ka makakapasok dito. Ang dami nagmumotor dyan. Parang lahat ng nakamotor, paano yun? Pag Sisigaw naglalakad ka na lang bawat. Alerto ka dapat. Alerto ka. Pag nakakita kayo, dapat alerto ka na sa Alerto, gamit mo. 24. Ang usually, ang sinasabi nilang katakutan daw yung mga riding in tandem. Oo, syempre. Ito nag-iisa yata Yung nag-iisa ba? May ganun Ang na. galing. Abang galing niya ha. Nagbumotor na siya. Matagal inaral. Maganda Kasi, rin din nasa may hindi, looban ka ng street. mukhang ito ay baguang snatcher pa lang. Oo, kasi nag-iisa siya. Kasi kung may kita na yan, kukuha na yan ng driver. Kaya dalawa sila. May pang sweldo na siya. Driver yan. Meron siya O, ingat-ingat ha, mga igan. Mag-alerto sa mga motor, ha? Sabi nga ni Susan. Alerto kayo. Samantala, napapanood na raw alisin sa kalsada ang mga sasakyang nakasisira sa kalikasan o yung malakas kumonsumo din ng krudo. Panukala po ni Senadora Miriam Santiago sa Senate Bill 2834, matapos ang honeymoon, bigla naisip niya Di ba kakakasal lang? Papalitan na mga sasakyang gawa bago ang taong 2008. Ang dami niyan. Hindi po siya kasi fuel efficient. Batay sa naging pamantayan din ng Department of Energy, kung maipatutupad yan, tinatayang 1 hanggang 2 milyong sasakyan ang mawawala sa ating kalsada sa loob ng 1 taon. Tinatayang aabot ng 5 taon ang pag-phase out at bibigyan naman daw ng cash vouchers ang mga apektado para makabili ng bagong sasakyan. Ang LTFRB matagal na raw nagpapatupad ng phase-out program sa mga pampublikong sasakyan. Pero ngayon pa lang, tutol na ang grupong piston sa panukalan ng Senadora. Ang panukalang pag-phase-out ng mga sasakyang magastos, kumonsumo ng gasolina o diesel, bubusin natin mamaya sa Talakeno Igan. Kasi ito yung pag-phase-out na rin ng jeep Ang gusto ni Senadora, mag-LPG kayo. Pero alam mo, maganda itong itingnan sa pag nagpaparehistro na sa LTO. Tingnan niyo yung sasakyan. Nangyayari, puro rehistro wala na babagal na nga ngayon dahil hindi na daw computerized. Magmamano-mano daw. Mas magmamano-mano na. 2,000, yung mga kakarag-karag na bus sa tanggalan 10 years from now pa yan mapatupad. Pero kailangan linawin nila kasi what if vintage car yun? Vintage car. Siyempre, malakas yung mga gas, kumusumo ng gas yung mga vintage car. Kaya nga i-check daw kung ano pa yung makina. Basta may usok siguro na grabe. Yung usok kasi sa Pwede kasi na luma yung body, pero kailangan makina bago. At saka may mga bagong sasakyan na malakas kumonsumo rin ng gasolina. Exactly. Samantala, Abroad na balita kabradahan po tayo, pinasabog po ang isang gas pipeline sa Egypt na naging dahilan upang ihinto ang pagdaloy ng gas papuntang Jordan at Israel. Nangyari ang pagsabog kahapon na umaga sa Northern Sinai Peninsula malapit sa Suez Canal. May dumating daw na mga armadong kalalakihan sa lugar na nagpaalis sa mga gwardiya doon. Simula noong Pebrero, ito na ang ikatlong pagsabog sa pipeline na ito na nakikita ng mga otoridad bilang mga insidente ng pananabotahe. So Israel and Jordan ang hindi na nasusuplayan ngayon. At balita naman tayo mula sa showbiz. Eto na! Narito na si Luan D. Luan. What's the news, Lou? Nagmamadali. Ano yung George sperm? Go na kasi. Eto na, good morning mga kapuso. Heto na po muna ang maagang chika update ko ngayong Tuesday morning. Pop icon Kylie Minogue nasa Pilipinas na po. Dumating po siya kahapon para sa kanyang concert sa Araneta Coliseum. Tonight na po yan. Kakantahin daw niya ang ilan sa kanyang hit songs gaya ng I Should Be So Lucky, I Can't Get You Out of My Head at ang kanyang latest chart topper na Get Out of My Way. Lynn, nanood ka ba nito, Lynn? Pagkasama kita, unod ako. Yeah! Isang bonggang morning po hatid namin sa inyo dahil makikitambay tayo sa 7th anniversary ng walang kasing bonggang Club Moi. Yan. Nandun na takikisa Suzy. Good morning sa inyo dyan. Naka-costume ka rin ba, Day? Yung headgear, Wow. mabigat din. Ay, hindi masyadong.
Napakaswerte natin ngayong umaga dahil makakasama natin ang Folies de Moi, ang kanilang mga premier performers. At makikita natin ang kanilang latest offering na ang tawag ay Bedazzled. Mamaya maaalam po natin o malalaman po natin kung paano nila pinaghahandaan itong mga to. Sino ba talaga gumagawa ng mga makeup nila? At gaano kabigat ang mga costume at outfit nila? At gaano kahirap pag-perform? Halos gabi-gabi, ayan. Alamin natin ang buhay ng ating mga kapusong gays dito sa ganitong business. Yan. Na lagi nakangiti, di ba? At maaga-maaga po ang gising nila para sa atin dito sa Unang Hirit para tayo makiselebrate sa kanilang 7th anniversary dito sa Club Moi! We'll be back! Wow. Hi, good morning po, Uncle. Okay, kaya umulan man o umaraw, tambay lang dito sa paborito nyo morning show sa telebisyon. Ito ang Unang Hirit! Need a key, we get in for free. No VIP sleeves. Drink that Kool-Aid, follow my lead. Now you're one of us, you're coming with me. It's time to kill. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Select Toyo. Tinay ko, akala ko unique pala. Cavity prevention. Meron! May maximum fluoride at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero sa mas affordable na presyo, unique. It's your toothpaste at your price. ACS. May One Rinse na ang Del. Sa Del One Rinse, isang batyang bula nawawala.